Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Magandang araw, ang tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang scripture. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay, True success cannot be measured by money. Yung totoong tagumpay daw po, yung success, ay hindi nasusukat sa pera. Kapag po binasa natin yung ating verse of the day, which is Joshua chapter 1 verse 8, ay mapapansin natin na hindi po sinabi ng ating Panginoong Diyos na ang tagumpay ni Joshua ay nakadepende sa dami ng kanyang kayamanan, sa dami ng kanyang lupa, o sa material na possessions na kanyang hawak-hawak o kanyang napoposes. Instead, sinabi po ng ating verse ngayon ay ang success ay defined as obedience to God's word. So, be careful to do according to all that is written in it. Yan po yung sinabi sa ating Joshua chapter 1 verse 8. Ibig sabihin po na ito, ang tunay po na sukatan o measurement ng success o ng tagumpay ay hindi sa pera, hindi sa ari-arian, kundi kung gaano natin nasusunod o nauubay at napapamuhay yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maraming tao sa mundo actually, yung mayayaman pero walang kapayapaan, walang peace, wala silang satisfaction, parang may kulang pa, parang feeling nila, bakit parang hindi ko na na-reach yung kasiyahan, yung full potential ng aking kasiyahan. At madalas po sila ay na-feel nila na empty dahil nga ganun, na feeling nila may gap sa buhay nila na hindi ma-feel kahit gaano kayaman, kahit gaano karami yung pera nila. Kung yung buhay po ay nakasenter sa money, lagi pong may kulang, laging may feeling natin na may gap, may malaking gap sa ating mga buhay. Pero kung ang buhay po natin ay nakasenter sa scripture, sa salita ng ating Panginoong Diyos at sa kanyang kalooban, meron po tayong tunay na direksyon at purpose. At ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay, True success is living the fullness of life. Joshua chapter 1 verse 8 po, pinapakita po ng pagninilay o pagmamasid o kalimutan ko yung term, pag-appreciate at pagsunod po sa salita ng ating Panginoong Diyos ay magdadala sa atin sa prosperity o sa pagiging prosperous at good success. Yung prosperity po na ito ay hindi lang tungkol sa material na bagay, kundi ito po ay tungkol sa kabuuan ng ating mga buhay, sa ating emotional, sa spiritual, sa physical, sa relation natin, sa moral, lahat po. Kaya ang tunay po na success ay kapag nararanasan natin yung shalom. Pag sinabi po natin shalom, is the peace or wholeness o yung completeness na galing po sa ating Panginoong Diyos. For example, pwede po tayong walang sobra-sobrang yaman, pero kung meron po tayong contentment, meron tayong joy at strong relationship with God, at meron tayong sense of purpose, ayun po yung magiging magpa-feel sa parang empty spaces of our lives. Kaya yung klase po ng success na hindi po kayang bilhin ng pera ay kagaya po ng sinabi natin kanina. At yung lahat pong yun ay hindi nananakaw o hindi naiisal sa atin, especially yung salvation natin ng kahit anumang circumstances. At ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay, True success is made accessible to you through the Bible. Makita po rin natin sa talatang ating nabanggit o nating nabasa na ang susi po ng success ay ang Word of God o ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi po doon, meditate on it day and night, then you will make your way prosperous. Ang ibig sabihin po nun, hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos na nangangapa kung paano maging successful sa kanyang paningin. Hindi niya tayo i-create lang, then bahala ka nang tuklasin kung paano maging successful sa life. Bahala ka na dyan sa buhay mo kung mga pa sa kung paano makakamit yung successful life. Hindi po ganun. Hindi po tayo na relate ng ating Panginoon Diyos. Binigyan niya po tayo ng manual
which is the Bible, the Scripture. Dito po natin matututuhan kung paano mamuhay ng tama, kung paano gumawa ng wise decisions, at kung paano harapin yung challenges, at kung paano manatiling faithful. So, lahat tayo, alam ko nakaranas na nito na one time, kung tawag dito, kung minsan ay may dumaraang, alam natin na yung tawag dito, nakalimutan ko yung term, yung problema na nakapag-down sa atin. Then after that, parang may mababasa kang scripture, then saktong-sakto sa buhay mo, o di kaya sa preach, sa sermon ng pastor, biglang yung sermon niya is connected sa'yo. Then alam mo yung feeling na ito pala yung kasagutan ko, ito yung pinagdadaanan ko, ganito pala yung dapat gawin. Ganun po gumagawa ng way ng ating Panginoon Diyos. Doon po kaya yung lahat ng problema natin, nasa Bible lahat ng sagot. Kung tayo po ay nagiging curious kaya sa kung paano natin i-solve yung ating problema, sa kung paano natin i-handle yung problema at yung decision making na dapat natin gawin, ay nandyan yung manual natin, which is the Word of God, the Bible. Kaya accessible po sa lahat yung Bible, hindi lang sa mayaman o sa educated people, kundi sa lahat, pangkalahatan. Kaya ang kailangan po natin gawin, o ang kailangan lang natin gawin, ay ang willingness to read, mag-meditate at obey. Kaya yung tunay po ng success ay hindi exclusive, kundi available po sa lahat ng handang sundin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.